so ngayong araw, meron na naman akong foods. Ayan, bumili ako ng, kasi inaantok ako. Kaya, bumili muna ako ng buko juice. And then, bumili ako ng watermelon, pineapple, and guava. Ayan. Kasi, pantanggal ang ko yung mga yan. So, kakainin ko yan for today's video. Tikman muna natin yung buko juice kasi kalimitan nung natitikman kong buko juice dito sa Brunei is yung nasa lata. At hindi ko masyadong bet kasi parang may ano na siya, may flavorings na. Nawawala na yung natural na lasa ng buko juice. So, titikman natin kung masarap ba ito. Okay naman. Wala, normal. Para sabaw ng nyug. Normal lang. So, ayan na nga. Dahil kanina inaantok ako. Kasi last night, kami ay umattend ng prayer meeting. Tuwing Friday, meron kaming prayer meeting. And then, pag Wednesday naman, meron kaming sa service, Sabbath service. So, inaabot kami usually ng hanggang 2 a.m. So, pagka kinabukasan, syempre, antukan talaga. Una natin titikman ay itong guava. Favorite ko to. May asin na to, pero kuha pa din tayo ng asin. Ayan. Sa ano ko to, kasamahan ko to na umuwi ng Pinas. Gagamitin ko muna. Favorite ko talaga bayabas kahit nung nasa Pilipinas ako. Talagang nangunguha ko talaga. Masarap yung bayabas, pero sumasakit yung ipin ko kasi ubos na kasi yung ipin ko dito. So, halos puro ano na siya, puro gums na. Na ano siya, nasugatan siya nung kumain ako ng turon nung isang araw. So, ngayon, masakit. Pero, sabi ko nga, flavors yung bayabas, kaya mauubos ko yun. Next naman natin, tikman itong pineapple. Matamis naman. Matamis siya, in fairness. Isip ko kasi parang mukha siyang maasim kasi tingnan mo, hindi siya ganun ka-yellow. Kaya inisip ko baka maasim siya. Pero matamis naman. Hindi rin siya ganun katigas, kaya hindi masyado sumasakit yung ano ko, yung bagang ko. Next naman is watermelon. Hindi ko na siya pinalagyan ng asin kasi matamis naman siya. Nung nakaraang araw kasi pinapalagyan ko siya ng asin, pero hindi ko na-enjoy kasi napapasobra yung alat. Siyempre, matamis. Diba lasa ng ano? Pineapple. Diba lasa ng pakwan? Diba? Tamis naman talaga. Ayun. Dahil mas parang bet ko yung pineapple, ito na lang muna yung una kong ubusin. So, ako ay 5 months na dito sa Brunei. Ano yun? Magkakaibang lasa. Ayan, kagaya ng sinabi ko, 5 months na ako dito sa Brunei at so far, hindi naman ako na homesick kasi kasama ko yung asawa ko dito. Lagi niya ako dinadalaw araw-araw. At minsan, doon ako tumutulog sa staff house nila. Kaya, hindi masyadong kaka-homesick. Para lang din ako nasa Pinas. Tapos, palagi pang may pumupunta dito ng customer na mga Pinoy. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung shop namin. So, ayan. Dito sa shop na to, mag-isa lang ako. Ayan, makita kami mga cellphone accessories, computer, cables. Ayan.
So, maliit lang yung shop namin dito sa... Actually, hindi talaga ako yung naka-assign dito. So, umuwi lang sa Pinas yung talagang naka-assign dito. Sa mall talaga ako usually nagjo-duty. So, dahil nga umuwi yung kasamahan ko na Pilipina din, ako muna yung pumalit sa kanya. At so far, okay naman. Minsan, madaming customer. Minsan naman, wala. Pero, carry pa rin. So, kumusta naman yung dito, yung trabaho. Sa trabaho, napakabait ng boss namin. Talagang, kapag walang customer, free na free kang mag-cellphone. Kahit katabi mo sila, hindi ka nila pagbabawalang mag-cellphone, free wifi. At napakabait talaga ng mga boss namin. Sa salary naman, hindi siya ganun kalaki katulad sa mga Asian countries. Siyempre, ano yan di ba? Parang nakadepende rin naman sa work na in-applyan mo. At hindi rin naman ganun kataas yung salary. Pero, ginrab ko na rin yung opportunity kasi sabi nga, grab the opportunity kahit maliit. So, dahil magkasama naman kami ng asawa ko, ginrab ko na siya kasi makakatulong din naman siya sa family namin. And sa salary, okay naman siya kahit papano. Kahit may maliit kang naiipon at may maliit kang natutulong para sa pamilya. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa Brunei is napakabait ng mga taga dito, lalo na yung mga local kasi parang hindi uso sa kanila yung nagsusungit. Talaga napakabait nila, napaka-humble nila. Kahit sila ay mga ordinaryong mga tao or mga professionals, sobrang humble nila, sobrang bait nila. Lalo sa mga katulad namin ng mga employee lamang. Yung weather dito, halos same lang din sa Pilipinas. Pero ang pinagkaiba, kaya hindi mo siya siguro masyadong mararamdaman yung init dito. At saka medyo pumuputi ka dito. Kasi halos lahat talaga ng establishment at bahay dito talagang naka-aircon. Kaya kahit sobrang init sa labas, hindi mo mafe-feel yung init, not unlike sa Pinas. Na kahit nakatutok na sa'yo yung 3 electric fan, mainit pa rin kasi dahil sa hulab ng electric fan, parang saan din siya makakuha ng lamig na hangin. Ang init nga ng paligid. Dito halos lahat ng bahay is naka-aircon nga, kaya ayun, hindi ka masyadong pagpapawisan, hindi ka mahahag. Sa pagkain naman, medyo kasi ako masaya lang kasi yung tiyan ko. Madali akong maumay sa pagkain, pero Muslim country to, pero may mga mabibilihan ka pa rin dito ng mga pork, fish, makakabili ka rin naman dito. At alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa fish, lalo na kung yan ay sinaing or sinigang, di ba? Pero dahil nga mabilis ako maumay, nahihirapan ako mag-isip kung ano ang iuulam ko araw-araw, kaya minsan halos gabi-gabi na lang akong nagtutuyo or sardinas. So, ayun lang. Mamaya uubusin ko to lahat kasi hindi ko alam kung bibilang pa ako ng asawa ko ng merienda, pero siguro mabubusog na naman ako dito hanggang hapon. At so, yun lang muna. Bye!